Good day, mabuti na lang kahit papano nakapagtinda kami kahapon. Medyo madilim man yung panahon, hindi naman umulan. Pambawi na rin kasi no last week hindi talaga kami nakatinda. Kahit na nag-aayos pa nga lang kami ng paninda niyan, meron na kagad kaming customer na isa. Bali galing pa nga siya dun sa kabila, tumawid lang siya. Alam na alam niya kasi talaga na nagpapakain kami. Ang alam ko, taga dun yan sa may lugawan eh. Bali siya na nga muna yung pinakain namin habang naglalatag kami ng mga paninda niyan. At ito naman yung pangalawa, inaasar ko nga siya niyan dahil bakit naman punong-puno ng uling yung ilong mo. Pero joke lang naman yon. Mabait naman to siya, kaso pag may ibang aso, nagiging territorial siya, nangaaway siya. Pero naiintindihan ko baka nagiging aggressive lang siya dahil nga sa pagkain. At ito naman yung sumunod na pinakain namin, hindi niya nga pala kasama yung isang itim na aso. Pero nakita namin siya kasama niya nung una, baka busy pa sa paglalaro. Bali siya lang muna yung napakain namin, yung brown na aso. Dito wala ka talagang lugi dahil napakalakas kumain. Kahit makailang refill kami ng pagkain niya, kayang-kaya niya. May isa nga lang ako napansin sa mga asong to na pinapakain namin. Wala pa sa kanila ang nakita kong uminom ng tubig. Ay nako talaga. Ay ito naman, sumunod na rin yung itim sa wakas. Mabuti na lamang at napakain namin siya kahit papano. Nakaisang kain nga lang siya niyan dahil tulad nga ng sinabi ko, yung pangalawang pinakain namin, nagtatatahol yan kapag may nakita siyang ibang aso. Itong itim medyo matatakotin kaya tumakbo agad. Pero mabuti na lamang din at napakain namin siya. At ito naman yung sumunod, yung anak ni Mama Dog, yung putol ang buntot. Bali mag-isa nga lang siya niyan. At tinatanong ko nga siya kung nasa ng mama niya. Wala kasi si Mama Dog kahapon, bali siya lang ang nandyan. Kahit na mga 9:30, nag-aabang pa nga kami sa mama niya, baka kasi lumusot. Nagbabaka sakali kami na baka na late lang. Pero wala talaga eh. Pero ayos lang yun, napakain naman namin yung isa sa mga anak niya. At ito naman yung sunod na pinakain namin. May sakit siya sa balat. Binabantayan ko nga siya niyan para talagang mabusog siya at marami siyang makain. Masaya naman ako dahil nabusog namin siya. Medyo tinititigan ko nga yung pangangatawan niya dahil naaawa ako. Iniisip ko kung paano bang diskarte ang mangyayari sa kanya. Pero medyo mailap din kasi siya. Iniisip ko kung sakaling dito man siya mamalagi, may pagkakataon kami na mai-rescue siya. At alam ko may pag-asa pang gumaling yung balat niya kung maaalagaan lang siyang mabuti at mahanapan namin ng adapter. At ito naman yung sunod na pinakain namin, si Alapan. Bago pa nga kami makauwi niyan, lumusot na siya. Mabuti na lang din at nakahabol siya. At ito, napaka-arte na talaga niya kumain, namimili na. Ang galing-galing niya talaga magbukod ng mga dog food. Ang gusto niya lang talaga kanin at mga manok. Pinagbigyan pa nga siya ng asawa ko niya ng wet food. Kasi nagtataka nga kami dahil ang konti kumain. Pero nagiging maselan lang din talaga siya. Todo puri nga ako sa kanya niyan kasi sabi ko, porket ang ganda-ganda na ng pangangatawan mo ha, nagiging maselan ka na. At nandyan nga ulit yung isang aso, yung may itim sa may ilong. Bali magkasama sila ni Alapan nung time na yan. At ito naman, may lumusot na naman na isang aso, black and brown. May kasama nga din pala siyang isang maliit na tuta niya na kulay puti, na napakailap talaga. Kaya kada dating nila, nagre-refill kami. Para kung sino man ang gusto kumain, may makakain sila at maaabutan. At dito na kami nagtagal dahil hindi pa kami makauwi-uwi niyan dahil nga ayan, naglalambing pa sila sa amin. Nakakatuwa nga to si Alapan dahil tuwing hinahawakan ko yung ulo ng isang aso, iniiwas niya yung kamay ko at gusto niya sa kanya lang ilagay. Gusto niya siya lang yung ipet ko. Nagsiselos na talaga siya. Gusto niya siya at siya lang ang hihimasin. Nakakatuwa nga dahil malapit sila sa amin at hindi sila nag-aaway dalawa. Tingnan niyo yung kamay ni Alapan. Hinahawak niya dun sa isang aso. Kumbaga sinasabi niya, wag mo ipet yan, ako lang yung ipet mo. Nag-aagawan sila sa atensyon. Kaya sana kapag may mga nakikita kayong mga ganyang ibang aso, na hindi naman aggressive, na nagpapahawak naman, syempre doble ingat din naman po kayo. Yun naman po ang lagi kong sinasabi. Pero kung maaari, kung kaya nyo na silang ipet, gawin nyo. Dahil kahit papano gusto rin naman nila yan na ipet sila at bigyan ng pansin at lambing. At ito naman yung mga sumunod na pinakain namin doon sa may kubo. At ito naman yung sumunod na pinakain namin kay ate na nagbubuko. Bali marami na silang pusa dyan. Actually, hindi naman talaga nila ina-adapt yan. Pusang dyan na lang din talaga nagsistay yung mga pusa. Kasi siguro, naisip nila pag dyan sila, nagiging safe sila at hindi sila masasagasaan. Mabuti na rin yun dahil kahit papano, napapakain namin sila kapag nakikita namin sila sa location na yan. Bali, ayan nga, dry food at wet food ang pinagsama namin para marami silang makain at mabusog silang lahat. Tignan nyo, ang daming mga kuting, no? Dati iilan lang yan sila, padami na sila ng padami. At ito naman yung isa sa mga inadapt nila ate na nagbubuko. Ang ganda na ng pangangatawan niya no, pera usog. Ang next nga bibilan namin siya ng bagong leash niya.
kasi medyo sumisikip na yung dati niya eh. Maganang-magana siya kumain kapag wet food. At ito naman yung huli sa mga pinapakain namin, yung mga aso sa sea oil. O kanya-kanyang karipas na ng takbo yan. Talagang kilalang kilala at masayang masaya sila tuwing nakikita nila kami na nandyan. Ayan o, kahit na tagi-isa silang plato yung binibigay namin, talagang nag-aagawan sila sa iisang plato lang. At ayan naman si Pogi, yung malaki. At ito naman yung pusa na bagong panganak na pinapakain din namin sa lugar na yan. Ang sasaya lang dahil napakabibo ng mga aso na yan. At ang tanging hiling ko lang ay maging safe sila lagi sa lugar na yan, na hindi ba sila pagtripan o hindi sila tumakbo-takbo doon sa kalsada. Kasi kapag nandyan lang naman sila sa sea oil, safe sila dahil nagmamalasakit din talaga yung mga trabahador dyan sa kanila. At kapag katapos namin silang pakainin ng araw na yan, nagiiwan din kami ng dog food para sa kanila. Para kapag sa mga araw na wala kami, meron silang makakain. Maraming salamat po sa panonood ninyo at pagsuporta sa amin. Hanggang sa susunod na pagpapakain po namin ulit.